Kasi para matest natin kung same lang din ba yung lasa niya, ito ay 1 week ko nang na-frozen mula nung hinarvest natin siya. At ang itsura niya, syempre tinanggalan natin ng hangin para nakikita nyo naman para intact siya sa loob at hindi siya magkaroon ng hangin. Ayan. Okay. So ganyan yung itsura niya guys kapag finrozen nyo siya. Fresh na fresh nyo siyang ifo-frozen, hindi nyo siya ifo-frozen ng nilaga kasi medyo naiiba yung lasa niya kapag nilaga na siya. Ito yung frozen kasaba natin guys, itatry natin kung hindi ba magbabago ang lasa niya kasi may mga nagtatanong na frozen daw pala ang kasaba. Yes, matagal ko na po itong ginagawa. So ito guys, itatry natin na lutuin yung ating frozen kasaba. Kung hindi nga ba magbabago ang kanyang lasa at texture. Ayan. Kasi gusto ko mamapak ng kasaba. Kaya, ayan. Magluluto tayo dun para sa ating stew at yung para sa ating pamapak. Kulong-kulo na siya. Ayan. Titingnan lang natin siya pag bumukad-kad. Doon lang natin siya iahon. At amuha na naman siya masarap. Ayan. Pagkaluto na tong ating kasaba, saka natin ilalagay dito sa ating stew. At mukhang luto na naman siya. Ayan. Tanyo yan. Balik lang sila sa dati, di ba? Kaya magtatagal lang inyong kasaba. Ito na yung ating kasaba. So, ang gagawin natin ay iaahon na natin siya. Ayan. Depende kasi sa size niya yan. Titikman natin kung hindi nga ba nagbago talaga yung lasa nila. So, iaahon ko na yung ating kasaba. Ayan. Tatakpan lang natin. At titikman na natin kung hindi nga ba nagbago yung ating pinrozen na kasaba. Let's eat. Ang mga namamaya guys. Sobrang in love talaga ako sa kasaba. Hindi ako nagsasawa dito. Kahit ang taas na ng sugar ko guys. Okay lang. Kasi favorite ko talaga yung kasaba. Sabi nga ng mga anak ko, bakit hindi ka nagsasawa dyan? Maya-maya ako daw kinakain. Tapos sa asukal lang. Actually, pinakamasarap dito yung asukal namin yung kaso wala nga yung dito. Kaya sad. Tadakimasu! Hindi nagbago guys. Ang sarap pa din. Kaya habang season pa ng kasaba, umorder na kayo ng umorder. Tapos i-frozen nyo lang. Anytime may makakain kayo. Ang masarap dito sa kasaba na to kasi guys, yellow kasaba siya. Mas matamis siya kumpara dun sa common na kasaba. At ito ay lagkitan. Kaya makunat-kunat siya. So ayan guys. May idea na kayo kung paano ko tinatago yung kasaba ko at nagagamit ko ng 1 taon. Sa mga magtatanong, hanggang ilang taon pwedeng i-keep ang kasaba. Nakatatago ko siya hanggang 1 taon guys. At meron pa nga ako dun actually. Kasi ginagamit ko yun kapag ka kasaba cake ako. Ang sarap. Walang pagbabago kahit naka-frozen siya. Basta tip ko lang sa inyo guys, kapag kumukulong-kulo na yung tubig nyo, huwag nyo siya i-defrost, kailangan ilagay nyo siya ng frozen para bumalik lang yung freshness niya. Kahit sa mga gulay, ganun lang yung ginagawa ko. Hindi ko siya kinikip ng binablanch kasi para fresh yung gulay talaga. Kasi babalik yung freshness nila once na na-defrost sila. Hindi katulad ng binalunch kasi. For me, okay naman yung binalunch. Pero for me, pag binalunch kasi guys, naanlawan na siya sa tubig. Tapos i-keep mo sa freezer. Ibig sabihin, yung parang pinaka-moist nung pagka-blanch nila, magkukos yun ng pag-yelo. Pag nag-yelo kasi yung gulay na yun, magiging labog na siya pag nilabas nyo siya sa ref. Unlike yung fresh nyo siyang i-frozen, guys, ay talagang tak-in yung ano niya, yung gulay nyo, tak talaga. Pag nilagay nyo ngayon siya sa gulay, sa niluluto nyo ng kumukulo, babalik lang yung freshness nila at para kayong namitas ng bagong pitas na gulay. Ganun ka-fresh yung lasa nila. Kanya-kanya naman tayo eh. Pero ako kasi, yun yung nakasanayan ko. Nagpo-frozen talaga ako ng fresh. Kasi para hindi lamog paglabas sa ref. I love kasaba. Hindi ko to pagpapalit kahit na yumaman ako guys. Still, magtatanim ako ng kasaba.